Ligtas at pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ang 38 pamilyang naapektuhan ng sunog sa ilalim ng tulay sa Congressional Avenue sa Barangay Bahay Toro, Quezon City noong Sabado. Ayon sa Quezon City Government, inaasikaso na ang mga evacuee ng Social Services Development Department at iba pang ahensya para sa kanilang pangangailangan. Target ng LGU na malipat ang mga apektadong pamilya sa maayos at permanenteng pabahay. Personal naman na ininspeksyon ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang tulay pagkatapos ng sunog upang alamin ang sitwasyon sa lugar. Sa larawang ibinahagi ng alkalde sa kanyang Facebook page, makikita ang pag-angat ng bahagi ng kalsada ng tulay at iba pang pinsala sa insidente. Bunsod nito, mananatiling sarado ang tulay sa Congressional Avenue para sa kaligtasan ng lahat, lalo na ng mga motorista. Hindi pinapayagan dumaan sa parehong eastbound at westbound ang anumang uri ng sasakyan. Paliwanag ng QCLGU, hindi ligtas na daanan ng tulay matapos umangat ang bahagi ng aspalto sa matinding init na dulot ng sunog. Tiniyak naman ng Quezon City Engineering Department ang patuloy na pakikipag-ugnayan nila sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay upang agad na maiayos ang nasirang tulay. Pinapayuhan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta at asahan ng mga antala sa biyahe. Para sa mga motoristang galing sa Congressional Avenue at papunta sa EDSA, maaaring kumanan sa Pugadlawing Street, kumaliwa sa Villa Socorro hanggang makarating ng Seminary Road at EDSA. Para naman sa mga magmumula sa EDSA, maaaring kumanan sa Cagayan Street at kumaliwa sa Ilocos Norte Street o Cotabato Street hanggang sa makarating sa Hereford Street at Congressional Avenue. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.